church. Okay, pwede pong tumayo tayong lahat. I praise God at dahil nakarating tayong lahat dito kahit umuulan and safe pa. Okay? So let's start our worship by praising the Lord Jesus in this place. Worshiping the only name above all names. It's Jesus. Amen. We want to see Jesus lifted high, a banner that flies across this land, that all men may see the truth and know He is the way to heaven. We want to see Jesus lifted high, a banner that flies across this land, that all men may see the truth and know He is the way to heaven. We wanna see, we wanna see, we wanna see Jesus lifted high. We wanna see, we wanna see, we wanna see Jesus lifted high. Hallelujah to the name of Jesus. We wanna see Jesus lifted high, a banner that flies across this land, that all men might see the truth and know He's the way to heaven. We wanna see Jesus lifted high, a banner that flies across this land, that all men might see the truth and know He is the way to heaven. We wanna see, we wanna see, we wanna see Jesus lifted high. We wanna see, we wanna see, we wanna see Jesus lifted high. Step by step we're moving forward, little by little taking ground. Every prayer a powerful weapon, strongholds come tumbling down and down and down and down. We wanna see, we wanna see, we wanna see Jesus lifted high. We wanna see, we wanna see, we wanna see Jesus lifted high. Step by step we're moving forward, little by little taking ground. Every prayer a powerful weapon, strongholds come tumbling down and down and down and down. We wanna see, we wanna see, we wanna see Jesus lifted high. We wanna see, we wanna see, we wanna see Jesus lifted high. We wanna see, we wanna see, we wanna see Jesus lifted high. We wanna see, we wanna see, we wanna see Jesus lifted high. We're gonna see Jesus, we're gonna see Jesus, we're gonna see Jesus lifted high. We're gonna see Jesus, we're gonna see Jesus, we're gonna see Jesus lifted high. For your mercy never fails me. In
I've been held in your hands from the moment that I wake up until I lay my head. Oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. There's church that sing this song. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in the darkest nights. You were close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. Oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Church, sing it. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. All my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Hey, I'm gonna sing. All my life you have been faithful. With all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I'm gonna sing of the goodness of God. Oh, I'm gonna sing of the goodness of God. Oh, I'm gonna sing of the goodness of God. There was this young woman trying to get pregnant, for a child. Then siya ay nabuntis. At she prayed, that God will give her this child, this baby. But on the 12 weeks of her appointment to her doctors, sinabi ng doctors niya walang heartbeat ng baby. So she needed to go on a DNC procedure, dilation and curettage, para yun nga, hindi siya maapektuhan ng
maaring patay na bata sa kanyang sinapupunan. Pero ang sabi niya, hindi, bigay ito ni Lord. Pinag-pray ko to sa Panginoon. So, nagpunta siya sa ibang doktor for second opinion at same pa rin. Yung kanilang mga diagnosis about her pregnancy. On the 7th month of her pregnancy, there's something na naramdaman siya at biglang yung kanyang maliit na tummy unti-unting lumalaki. So talagang he asked the Lord for it. He pray hard at ang totoo bumili siya ng mga gamit at patuloy siya tumitingin, papatingin sa mga doctors. On the 9th month of her pregnancy, merong Thanksgiving service sa church. Ando doon siya, tumutulong siya to decorate the church, to prepare all those snacks and meals. At sumakit ang tiyan niya at siya tinakbo sa hospital. Miracle by miracle. May baby. 10-pound baby. Pinanganak niya. At pinangalanan niyang Faith, yung baby na ito. Nagulat yung maraming doktor na pinuntahan niya. How come? Walang heartbeat, walang pulse, nothing. Pero sabi niya, pinanghawakan niya yung prayer niya sa Lord. Anong ibig ko sabihin? I'm not telling you to disregard yung mga medical doctors, but yun nga, gusto kong ipaalala sa inyo na keep holding on to the promises of God. Keep holding on to your prayers because His goodness, His faithfulness will always prevail sa mga taong tunay na nagmamahal at nagtitiwala sa Kanya. So, I'm asking you right now, any miracles na gusto niyong makamtan sa Lord? Maaring meron kang issue sa iyong health, relational, emotional, spiritual. Let us all ask the Lord. Parang sabi mo, wala nang nangyayari. But God is a God of all impossibilities. Possibilities. So, let us all pray. Kung nasaan nakikita mo, kailangan mo ng healing, put your hand on that part of the body. And ask the Lord, He will honor that prayer with faith and confidence. Alam natin, patuloy siyang kikilos sa buhay natin. So kung maintindihan yung katabi mo, pray to the Lord. Ngayon kung wala kang nararamdaman, magpasalamat ka sa Panginoon. Dahil until now, buhay ka. Gagamitin ka mightily para roon sa mga may karamdaman. To give encouragement. To give the fullness of joy that you have in God. So, let us all pray at buksan niyo ang iyong mga puso sa Panginoon. Let us all have this time of prayer. Lord, we thank you for your goodness and faithfulness. We thank you, Father God, for giving us your Son, Jesus, upang maging affirmation ng iyong pagmamahal sa bawat isa. Lord God, ang daming uncertainty dito sa mundong ito. But one thing is certain, that your love, your mercy, your grace will always prevail, O Lord. Lord, we thank you. We thank you, Father God, for your love. We thank you for your healing. We thank you for your mercy. We thank you, O Lord, for Jesus. We love you, Lord. We love you, Lord, and thank you for loving us first. Church, may we sing the chorus again of this song. And may this be a prayer song for everyone.
affirmation that really God cares for you, that really God loves you. Ano man ang sitwasyon mo, He is with you and for you. All my life you have been faithful. 'Cause all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. As we continue praising God, let's examine our hearts. Are the things that we're going to give God worthy of Him? Our time, our money, ourselves. Is it worthy? So, may all our offerings be a sweet aroma unto His sight, unto Him. Purify my heart, let me be as gold and precious silver. Purify my heart, let me be as gold, pure gold. Refiner's fire, my heart's one desire is to be holy, set apart for you, Lord. I choose to be holy, set apart for you, my Master, ready to do your will. Purify my heart, cleanse me from within, and make me
choose to be holy, set apart for you, Lord. I choose to be holy, set apart for you, my Master, ready to do your will, ready to do your will, ready to do your will. Please sit down. Before we partake in communion, allow me to share with you what is communion is all about. Other calls it the Eucharist, which means Thanksgiving. Others call it Lord's Supper, and others is a simple communion. No matter what we call it, let us remember that the center of it all is Jesus. His sacrifice death because of His love for you and me. Jesus introduced communion as a way for His disciple to remember His death and sacrifice. At this core, communion is celebration, remembrance, and proclamation of Christ's death. It reminds us and declares to those partaking that Christ was with us. Christ died for us, and Christ is now alive, working in us. Let us take the bread and drink from the cup. Let us pray. Our dear Heavenly Father, we honor you, praise you, and glorify your name. Thank you for giving us the privilege of partaking in communion. Forgive us our sins and keep us reminded of our independence on you alone. It is by your grace we have been saved, and without you, we are nothing. All this we pray in the most precious name of Jesus our Lord and Savior. Amen. Amen. Okay, good morning. Sabi mo sa katabi mo, I love you with the love of the Lord. And I miss you. No, I miss you. Sabihin mo, no? And I really bless the Lord. At kahit umuulan, bumabagyo, andito tayo lahat, not to really have this time of fellowship, but also to really acknowledge, no, yung goodness at ng faithfulness ng Panginoon sa kabila ng pag-uulan, ng pabugso-bugso. Talagang ang mga Kristiyano ay salt, asin ng sanlibutan. Sabi mo sa katabi mo, ikaw ay asin. Kaya lang problema sa ibang mga Christian, yung asin, dahil naulan, natunaw. Natunaw kasi umuulan. So, dito pinapakita natin, umulat, umaraw, tayong lahat ay salt of the earth, no? To bring flavor, to restore and preserve the very word of God. Okay.
Now, for the theme of our preaching for September, it's all about the gospel is for all nations. Yun nga po, babalik tayo. For this year, lahat po ng ating words, messages, preaching, ay naka-anchor sa Book of Acts. No? At yun nga, Book of Acts, dito nagsimula ang first church. At syempre, we need to study, no? At makita yung modeling na ginawa nila. Bakit until now, no, yung in-establish ng church ng ating Panginoon ay patuloy na nagtatrive. No? Hindi nagsasurvive, nagtatrive because yung nga, tama yung kanyang sinabi in Matthew 16:18, no, upon this rock, I will build my church. Ang ganda ng foundation. Who is this rock? The Lord Himself. No? And the gates of hell will not prevail against it. So, ikaw ay conqueror. No? Ikaw ang tinatawag na church. We are the church, hindi yung structure. No? Although, yun nga, sabi ng mga taga-PSA, nung meeting para sa mga pastors regarding sa CRASAM, o yung certificate to officiate marriage, sa kanila, yung church is the establishment. Kailangan may establishment. But tayo nga, ang church is mga tao na separated, holy. When we say holy, being separated unto God. No? Hindi yung ating mga ginagawa, hindi yung ating mga pinapakita, yung pagiging banal, but we are holy, the imputed holiness of Jesus that was in us. No? So, the gospel is for all nations. So the gospel is an invitation that because Jesus died on the cross, He was buried and raised from the dead, risen from the dead, so dapat ang bawat isa ay maniwala rito. No? Lahat ng tao, saan ka man naroroon, dapat paniwalaan ito. We should repent and believe that He is risen from the dead. Kasi mababaliwala ang gospel kung hindi nabuhay si Kristo sa mga patay. Lahat ng kanyang ginawa, lahat ng kanyang preaching, miracles, ay useless, meaningless kung hindi siya nabuhay sa mga patay. Kaya nga po, napakalaga na makita natin na from this gospel, nakita natin na lahat tayo ay talagang magtiwala sa ating Panginoong Diyos na kaya kang patawarin. Siya ay namatay sa krus para sa iyong kasalanan. Para sa aking kasalanan. All I have to do is to repent, confess my sin, and acknowledge the Lordship of Jesus in my life. Para yung gospel na nasa akin ay makarating sa bawat sulok ng mundo. Okay? So, the message of forgiveness of sin, no, should be proclaimed in the name of Jesus to all nations, beginning nga at Jerusalem. Doon nagsimula. Okay? So, yung ating theme verse for September in Acts 10:34-35, ang sabi ron, so Peter opened his mouth and said, truly, I understand that God shows no partiality, but in every nation, anyone who fears Him and does what is right is acceptable to Him. So, walang favoritism sa Lord. Walang partiality. Hindi ibig sabihin na ako ay pastor, mas malakas ako sa Panginoong Diyos. No. Being a pastor is title lang yan eh. But lahat tayo sa paningin ng Diyos, iisa lang. Lahat tayo ay mahal niya. Lahat tayo ay pantay-pantay sa paningin ng Diyos. Kaya pag sinabi niyong pastor, ipanalangin mo ako, mas malakas ka kay Lord. No, hindi po. Lahat tayo ino-honor ni Lord yung ating panalangin. No, kasi nga even kami mga pastor, huwag niyo kaming lalagay sa pedestal. We have these weaknesses, we have these failures, may pakapalpakan, pero salamat sa Lord sa kanyang kabutihan to always give us a chance, no? Para tayo nga ay makalapit sa kanya with confidence, knowing that we are forgiven. Amen? So, right there and then, you have this authority from the Lord. You have this same spirit na bumuhay kay Kristo mula sa mga patay, ay the same spirit na nasa bawat isa sa atin. No? Kaya meron kayong karapatan na
wasakin, gibain, yung strongholds ng kaaway sa buhay nyo. No? Yun nga, itinuturo natin dito sa ating mga breakthrough weekend, paano, pero kayo mismo ang may kakayanan na itaboy, itakwil, to rebuke the work of the enemy para lahat tayo ay makarating sa bawat sulok ng mundo at ang gospel ng ating Panginoon ay maramdaman nila, makita nila na ito ay para sa lahat. Walang favoritism, walang tinatawag na entitlement. Lahat ay pwedeng maabot ng gospel. That's why as a result, we are saved by grace alone, no? Through faith alone, in Christ alone, apart from our work, for the glory of God. Okay? Soli gratia, soli fide, solus Christus, soli Deo gloria. By faith, by grace, in Christ alone, for His glory alone. That's why we need to understand this gospel. It's all about Jesus. It's not about us. Pero gagamitin ng bawat isa sa atin para yung gospel, the death, burial, and resurrection of Jesus ay makarating sa lahat ng bansa. Sabihin mo sa katabi mo, ikaw yun. Sabihin mo, huwag kayo tumingin sa akin, hindi ko lang trabaho yun. Trabaho natin lahat ito. Gagamitin tayo mightily. Pero pastor, nasa Pilipinas pa ako, hindi pa ako nakarating sa ibang bansa. Kung nasaan yung paa mo, yun yung iyong mission field. Doon ka gagamitin. No? Kung nasaan yung paa mo, ando doon yung mission field mo to preach, to share the gospel, to share the Lord Jesus. No? Kaya nga po, it should be proclaimed His name to all nation. Now, paano ba mangyayari ito? Okay? Paano ko gagawin? How? Okay? Na pag-usapan natin yung why. Now, how? For us to really understand this, we need to really dwell patungkol sa spiritual maturity. Okay? Only those who have this heart to really love the Lord, to really serve the Lord, at nakikita nila, sold out sila in following Jesus by changing them by Jesus and being commissioned with Jesus, doon pa lang natin maintindihan yung paghayo. Okay? So pag-aralan natin ngayon, yung pag-usapan natin, the 5 stages toward spiritual maturity. 5 stages of spiritual, the stages of spiritual maturity. Okay? So becoming prepared for service in the church, God requires an overhaul of person's character. Paano i-overhaul? Kailangan bitawan, basagin yung mga preconceived ideas, mga prejudices, no? Yung mga old thoughts na nagiging paraan para patuloy tayong doon tayo sa ating comfort zone. We need to cultivate yung tinatawag na habits of being with mission kay Jesus. Kasi hindi natin magagawa yung i-preach ang gospel kung doon pa rin tayo sa tinatawag nating mga comfort zone. Pag sabing comfort zone, ang iniisip mo ay ang iyong sarili, yung iyong betterment, yung iyong tinatawag na success, yung iyong tinatawag na pagiging secured. No? Pero yung ating betterment, yung ating security, lahat ito ay nakay Jesus. Kailangan kilalanin talaga natin si Jesus. Sino ba talaga si Jesus? Sino ba talaga? Kaya po, mahalaga na ma-overhaul. No? Ibig sabihin, ma-overhaul, dapat isipin ni Arnold siya ay patay na. Dapat isipin ni Arnold araw-araw na hindi siya nabubuhay sa sarili niya, kundi si Jesus na ang nabubuhay sa kanya. Dahil pag inisip ni Arnold yun, he can love, he can accept, he can forgive others. Yan ang lagi, kaya nga we need to renew our mind daily. We need to understand we are died to ourselves. Wala na, patay na tayo. Dapat si Jesus na ang nabubuhay dahil sa ating mga kasalanan doon sa krus. Pero bakit nga ang nangyayari ngayon, parang natatalo ang church sa ginagawa ng kaaway sa mundong ito? Kasi nga, ang mga Kristiyano mismo, nagkakanya-kanya. Hindi tayo naglalaro as a team.
Pero salamat at nanalo ang ating Team Philippines. Sa wakas. Dapat laging China na lang ang kalaban para may puso. No? Pero ang kaaway ay patuloy na kumikilos. Patuloy na kumikilos. So, pag tayo ay na-break natin yung mga old habits, mga preconceived ideas natin, doon natin makikita na tayo ay makaka-recover doon sa mga pains, no? Doon sa mga suffering of the unmet expectation and yung mga unfavorable responses ng mga tao sa buhay natin. Bakit? Kasi nga, we need to deal with those things. Kaya tayo hindi nagiging effective na sharer of the gospel, disciple maker, kasi even as meron tayong mga personal need na dapat gibain. Bakit punong-puno ka ng galit? Bakit punong-puno ka ng disappointment, discouragement? Dahil maraming tao ang bumitaw sa iyo. Dahil maraming tao nag-betray sa iyo, nag-reject sa iyo. Kaya mahalaga po na makita natin, we need to deal with those strongholds ng kaaway sa buhay natin. Kaya nga, sino yung mga umaten ng Breakthrough Weekend? Taas ang kamay. Taas ang kamay. Sabi mo sa katabi mo, umaten ka, meron pa ulit. Sabi mo sa katabi mo na hindi nagtaas ng kamay. Yan. No? Napakahalaga ng Breakthrough Weekend kasi dito natin makikita paano kumikilos ang kaaway sa buhay mo, pati ang pamilya mo, pati yung mga taong pinagkatiwala sa Lord, pati yung iyong negosyo, iyong trabaho, ang mga malalapit sa iyo gagamitin ng kaaway para hindi ka maging effective na mag-proclaim ng gospel, mag-disciple making. Lahat yan gagamitin ng kaaway. At makikita mo ang sarili mo kaawa-awa. Dahil nakita mo, naramdaman mo, ikaw ay binitawan sa ere. Ikaw ay direject. Ikaw ay dinaya. No? Kaya dapat tayo sa atin palang pinuputol na natin itong gawa ng kaaway. Kaya minsan yung mga bata nakakaawa, nagbe-bless sa inyo. Anong sinasabi nyo? Anong sinasabi nyo pag nagbe-bless sa mga bata sa inyo? Kaawaan ka ng Diyos. Kaya mukhang kaawa-awa eh. Dapat pagpalain ka ni Lord. Di ba? Hindi natin alam. Kasi yun na nakagisnan. Pero there's power in those words. Di ba? Para bang bata pa lang, kaawaan ka ni Lord kasi ang dami mong kasalanan. Pinaghugas kita ng pinggan, ayaw mo maghugas. Pinaglilinis kita, ayaw mo. Parang ganun ba yun? Hindi. Di ba? Pagpalain ka ni Lord. Kasi we want our children much better than us. Amen, mga mommies, mga daddies. Gusto natin mas maigi sila, mas mabuti sila, mas effective sila. At we are all proud. Pag nangyari yun, hindi tayo na-insecure kasi bakit? Alam natin, no, sa pamamagitan ng ating paggabay at sa tulong ng Panginoon, naging mas mabuti silang mga tao. No? Mas mabuti silang mga tao. Hindi pasaway na tulad ng, wala ritong pasaway. Kahit minsan makukulit ng mga kabataan dito, walang pasaway. No? Masasaya at yun nga, kinukultivate natin yung atmosphere ng isang family dito. No? Kaya nakakatuwa at yun nga talaga nakita natin, may spiritual maturity na nangyayari. Now, pag-usapan natin, katulad ng isang biological na paglago, ganun din sa spiritual. Meron tinatawag na new birth. No? Magkakaroon siya ng born-again experience. Sabihin mo, born again. Hindi born again sa born again experience. And then, magkakaroon ng stage 1. Ang stage 1, sa spiritual maturity, ito yung tinatawag na spiritual infant or spiritual child. No, katulad ng isang biological, siya ay dadaan sa pagiging baby. Ano yung character ng baby? May tantrums, di ba? Full of ignorance, di ba? At ano pa, child, ano yung mga characters niyan? Self-centered. So, akala nila napaka-easy ng buhay kasi gusto nila ako lagi, ako ang bida. Gusto ko ang mangyayari. Para sa kanila, madali lang. Pero yun nga, as they go to the next stage, nakita nila iba pala. Kasi makikita natin dito, no? Siya ay lalago rin, magiging
young adult. From being spiritual child, spiritual infant, dating siya sa young adult stage. Katulad ng biological na tao, hindi pwedeng, hindi pwedeng maglalaktaw, hindi pwedeng mag-i-skip, dadaan ka talaga. Dito nakikita niya na natutuon na, meron ng kahirapan, ng buhay, umarap sa buhay. Okay? So, napakahirap. No? And then, pagdating ng sa difficult at pupunta sa impossible, ito na yung tinatawag natin spiritual parent. No? Parang napaka-imposible na magtaguyod, mag-provide for the family. Parang napaka-imposible pag may mga time of stresses, may mga time of health concern, tayong mga magulang talagang umiikot ang sarili natin kung saan tayo maghahanap. Pag ang mga anak natin ay nagkakasakit, di po ba, may mga pinagdaraanan. So ganun din. Ang lahat ng ito ay toward spiritual maturity. Okay? Kaya nga po, ino-offer ng ating simbahan, ng ating church, yung mga equipping process for us to understand, magkaroon tayo ng mga move to a next level. At ito nga yung ginamit ni Chuck Swindoll na kanyang tinatawag na chart na ito para maintindihan natin how can we relate it sa ating spiritual growth doon sa ating tinatawag na ngayon na process ng SCMD. Ano yung SCMD? Share. No? Share. What we will share? We will share our life. We will share new truths, new habits. We will share the gospel sa mga spiritual infant. No? Spiritual infant. No? Kasi akala nila ganun kaisi ang buhay. Dapat maintindihan nila, hindi sila habang panahon ay infant. And what is C? Connect. No? Pagdating nila sa spiritual child, we will connect them to God. We will connect them to spiritual family. Connect din natin sila sa purpose. Kasi nga lahat tayo ay kailangan mabuhay na may purpose. Hindi tayo nabubuhay na isang umaga at gigising ka, magkakape, papasok ka trabaho, magtatrabaho ka, uwi ka ng bahay at manonood ka ng basketball at paghahain na ka ng hapunan ng asawa mo at ikaw ay matutulog. Hindi yun. No? Hindi yun. Nabubuhay ka dito sa mundong ito to share the gospel, to share the good news. Pero hindi sila sabi ng Panginoon, huwag ka na magtrabaho. Huwag ka na magnegosyo. Hindi. Doon sa place na nilagay ka, gamitin mo yun to share His love, His compassion, no? His grace and mercy sa mga taong nakakasalumuha mo. So, and then, what is M? Siya ipapasok ngayon sa stage of young adult. Okay? Difficult stage. What is M? Provide ministry opportunities, lead to ministry. Train to be a minister. Kailangan naintindihan niya na. Kasi nga, darating ang araw siya ay magiging spiritual parent. So, SCMD is from minister to magiging disciple maker. Bakit parent? Kasi nga sila ang reproduce. Hindi tinawag na young adult to adult, kundi young adult to parent kasi ang parent ay nag-reproduce. Ano yung characteristic ng parent? They can deal with themselves. No? Ayaw na nila yung kanilang mga sarili. At alam na nila yung mga bagay-bagay na kanilang gagawin. Kaya nga po, napakalaga na makita natin, ang bawat isa ay kailangan maging spiritually matured. And what is our goal in the spiritual maturity? Anong ating goal? Christ-likeness. To be like Christ. Yun talaga. Hindi mahirap itong spiritual maturity. Pinag-usapan natin, ang gusto lang natin, maging katulad ni Kristo, ang puso ni Kristo, isip ni Kristo, salita ni Kristo, gawa ni Kristo, ay nagmamanifest sa buhay ng bawat isa. Tignan mo yung katabi mo. Konti na lang. Kamukha na ni Kristo. Dati kamukha ni Judas. Ngayon ni Kristo. No? Di ba? Tignan mo yung katabi mo. Di ba? Di ba? Kasi unti-unti process, progressively, ang gusto natin maging katulad ni Kristo, magamit mightily sa kanyang mission. Di po ba?
Talaga eh. Yun talaga. Wala nang iba pa. Hindi ito paramihan. Ito ay maging katulad ni Kristo para pagdating sa harap niya at makita niya. Wow, si Enar. Well done. Good and faithful servant. Wow, grabe. Ang sarap pakinggan. Come and share with your master's banquet. Diba? Ang sarap pakinggan. Hindi sinabing, oh, CCM, marami kayo, dito kayo. O kayo, konti kayo, doon kayo. Hindi ganon. Isa-isa harap tayo sa Panginoong Diyos. Paano tayo naging effective na ang puso natin katulad ni Kristo? Yes, in our lifetime, hindi mangyayari yon. Kasi maraming pasaway sa paligid natin, apektuhan tayo, di ba? Aminin na natin yan. Kahit gusto kong bumait, pero hindi ko magawa. Kasi maraming factors, maraming elements. Hindi naman pwede pupunta ka ng bundok para maging monk ka. Monghe, di ba? Monk. Para makaiwas ka sa mga tukso. Hindi. We are created for a relationship. We are created for a community. Yes, magkakasala tayo. Yun nga. Pero ang pag-ibig ng Diyos ay kayang takpan ang lahat ng iyon. Kayang patawarin at kalimutan. Remember King David, a man after God's own heart. Ang daming kapalpakan, ang daming ginawang mali, pero nakikita ng ating Panginoong Diyos yung puso niya na patuloy niyang ina-align. Patuloy niyang ina-align. No? At nakita rin naman natin na talagang siya ay mababasa natin in the lineage of Jesus in Matthew 1:1. No? Anong sabi ron? The son of David, the son of Abraham. So kahit na ganun siya, ang dami niyang failures, no? Pero yun nga, nakita pa rin ng Diyos yung kanyang puso na patuloy na ina-attain, no? Na maging katulad ng puso ng Jesus. Kaya hindi tinignan ni Jesus yung kanyang pagkakamali, ng ating Panginoong Diyos yung kanyang pagkakamali. Kasi kanyang takpan ng kanyang mercy, ng kanyang grace. Ang tinitignan ng Diyos yung kanyang puso. Yung kanyang puso. Kaya nga po, unti-unti makikita natin, inaayos ang ating puso. Si Saul, no, sa easy stage, nakita natin dito, sa verses, buksan natin mga Bible, 19 to 22 of Acts 9. Okay? Acts 9. 20. Okay. Mga nakaitim, pwedeng pakibasa? 3, 2, 1. Maraming salamat sa inyong sabayang bigkas. Grabe, talagang nakaka-encourage. Grabe. No, nakita natin dito, no, si Saul, no. Yun, siya ay ikinupkop at siya ay nag-stay sa Damascus with the disciples. At yun nga, siya ay tinuruan, no. Kaya nagkaroon siya ng lakas ng loob in the synagogues. Ito yung mga small group nila doon sa templo. Nag-aaral sila. Ang tinuturo niya is about God, no? And then, sige, abante po. Mga nakaputi, pakibasa. 3, 2, 1. Ayan. Masyado lang maliit. Ayan. Sipin mo, being a Christian prosecutor, naging siya number 1, no? Na nagbigay ng halaga sa ating Panginoong Yesus dahil nagkaroon ng encounter siya. At naging successful siya sa in debating with Jews sa synagogues kasi may natural abilities si Saul, no? Tandaan niya, he is a good orator. At matalino siya. At kanyang knowledge ay talagang very extensive at well-equipped
no, to outwit yung pinakamagagaling, matatalino nung kanyang panahon. Pero ang pinakamaganda rito, bakit siya lahat ng iyon ay nag-turn, no, nag-twist? It's because ginamit ng Holy Spirit yung kanyang potential para mapapurihan yung ating Panginoon. It's all about his personal testimony. Nung na-encounter niya si Jesus on the way to Damascus. Na-encounter niya. Na yung pinag-uusig niya, yun mismo ang kanyang ipamamalita. Okay? So nakita natin dito, naging effective siya kahit na siya ang dati na pumapatay, licensed to kill those who believe in Jesus. Pero ngayon siya yung tagapag-defend nila. No? At nakita natin dito na si Saul ay tinanggap, no? At siya ay kinupkup ng mga Hudyo doon sa Damascus. At yun nga, nagkaroon siya ng 180-degree turn from being a persecutor of Christian to a defender of Christian faith. Kaya may pag-asa ka. Kahit pasaway ka, kahit marami kang kapalpakan, kung itong si Saul na ito mamamatay tao, ginamit ni Lord, kasi alam niya lahat ng kanyang nilikha ay mahal niya, gagamitin tayo. Gagamitin tayo. Kaya nakita natin dito, easy stage, no? The very easy stage kasi nga akala ni Saul ay dahil licensed to kill siya, may karapatan siyang pumatay lahat ng nananampalataya kay Kristo. So nagkaroon siya ng realization na hindi pala madali. Kaya after this easy stage, nakita natin, siya ay napunta sa difficult stage. In Acts 22-25, ang sabi ron, now after many days were passed, the Jews plotted to kill him. But their plot became known to Saul, and they watched the gates day and night to kill him. Then the disciples took him by night and let him down through the wall in large spikes. Akala niya accepted na siya. Pero hindi niya alam, yung mga dating kaibigan niya, kakilala niya, pinagpaplanuhan siyang patayin. Kasi tumalikod siya sa Judaism. But the problem is, even yung ibang mga Kristiyano, mga believer, na bagong believer na napakinggan nila about Saul, yung kanyang pagiging prosecutor, gusto rin siyang patayin, mga Hellenist Jews. So, nasa gitna siya. Hindi niya alam ang gagawin. So, anong ginawa? Binantayan yung mga gates para hindi siya makatakas kasi alam na nandoon siya sa Damascus. Anong ginawa? Dahil yung isang bahay ng disciple ay nasa tabi ng wall, inilagay siya sa isang malaking basket. Itinakas siya at ibinaba siya sa labas ng city gate. Labas ng city gate. So, napakahirap. Bakit? Buhay niya ang nakasalalay. No? Parang tayo rito, galit na galit tayo kay Kuya Mike. Pero dahil mahal na mahal ni Ate Joan si Kuya Mike, ibababa niya rin sa glass window. Itatali niya para hindi natin makuyog. Kasi pag bumaba rin siya doon sa hagdan at may nag-aantay din sa kanya, papatayin din siya. So gagawa si Ate Joan ng paraan, itatali niya si Kuya Mike, ilalabas dito. Tulong-tulong sila ni Sean at ni Bernice. Ibababa si Kuya Mike. No? Itatali siya. Ganun ang nangyari. Wala siyang mapuntahan, left and right. So, si Saul ay, dahil na-encuentro niya si Jesus, na-encounter niya si Jesus on the way to Damascus, nakita natin, hindi rin naging madali yung kanyang pagtanggap sa ating Panginoon Jesus. Kasi nga, tinignan yung kanyang past ng mga tao. Ganun din tayo. May mga past tayo na laging ipaparating sa atin, no, ng mga tao na dati natin kakilala. Parang hindi naniniwala na si Mayo ay mabait na. No? Si Mayo ay talagang solid na.
no, na sa kanyang pamilya. Parang ganun eh. Kasi hindi, dati kasama ko yan eh. Talagang ganyan eh. Gabi na umuwi yan, ganto-ganto. Pero ngayon nakikita. So, ganun, may mga arguments ang kaaway na gagawin sa atin in our difficult stage ng ating buhay na para ikaw ay ma-discourage at hindi ka na magpatuloy doon sa gusto ipagawa sa atin ng Panginoon. Eh tayo pa naman, mga sensitive, mga Pilipino, aminin na natin yan. Diba? Mga sensitive tayo, konting maling salita lang, o minsan talagang yun naman ang kultura ng mga foreigner. Sino sa inyo nagkaroon na ng boss na British? No? Laging nakasigaw, laging galit. Pero pagkasama mo naman sa labas ng office, nakatawa. So ganun lang sila. Normal nila yun eh. Pero pag yun nga, pag ikaw ay matampuhin, parang sinasabi mo, ang sarap hatawin sa ulo ng tubo nitong boss kong to. Diba? Lagi nakasigaw. Ganun sila eh. Ganun ang kanilang kultura, palasigaw. Lalo na pag yun nga, developing o third world country ang kanilang nakaharap, masyado silang bossy. Pero hindi, pag nakilala mo naman, okay. So, ganun din tayo. Minsan, masyado tayo sensitive na yun nga, totoo naman yung ating nakaraan. Pero yun nga, your past will not define your future. Your past will not define your now. Only Jesus can define you. No? Kaya nga, He is a Redeemer God. He can redeem your past. Whatever yung mga lapses mo na ginawa, whatever yung mga wrong decision mo, kapalpakan mo, God can redeem your past. All we have to do is to really confess our past to Him and put all those past to the foot of the cross. At makikita mo na ikaw ay patuloy na bago sa paningin ng Diyos because His mercies are new every morning. Every morning. Every morning. Kaya makita natin dito, may gagawin ng Panginoon sa panahon na ikaw ay ina-accuse. Sa panahon na ikaw ay may mga arguments against you. You don't need to defend yourself. Allow God to defend you. Allow God. Allow God. Hindi lahat ng laban kailangan mong harapin. Kailangan surrender ka, lumuhod ka sa Panginoon. Pour out your heart, yung feelings mo sa Lord. Hindi, Pastor, safe environment naman tayo eh. I can pour out my heart to you kasi talagang nanggigigil ako rito kay ano eh. Pero safe environment tayo lang. Tapos nagsalita na naman sa iba. Di ba, kapatid, ganun talaga yun. Kapatid ko na natin, ganun. Grabe, nasaktan ako, kaya ano eh. Pero safe environment tayo lang. Tapos lipat na naman sa iba. No? Punta kayo sa paanan ng krus ni Kristo. Pour out your heart to Him and allow God to really intercede for that pain and suffering brought by other people na ang problema natin, yung kung sino pa yung mahal natin, sino ang ginagamit ng kaaway. Agree kayo ron? Kung sino pa yung mahal natin. Sino yung malapit sa atin. Yun ang ginagamit ng kaaway. Kaya nga dapat maintindihan natin ang spiritual warfare. Ang gagamitin ng kaaway, hindi mga tapos sino-sino, kundi yung mismong mahal mo para ikaw ay maging hindi masayang Kristiyano, maging ineffective, maging malungkot, walang pag-asa. Kaya huwag niyong awayin yung mga mahal niyo sa buhay. Sabihin mo sa katabi mo, huwag mo kong awayin. Yan. Huwag mo kong awayin. No? Ang kaaway natin, yung hindi natin nakikita. Ang kaaway natin, yung patuloy na sumisira sa ating mga relasyon. Kaya nga, we need to fight for our relationship. Kahit may mga uniqueness tayo, may mga hindi tayo pagkakaunawaan, magmahalan tayo, mga kapatid. Magmahalan tayo. I-resolve natin yung conflict between us at patuloy tayong magmahalan. Yun naman talaga si Kristo eh. Si Kristo galit na galit sa mga Pharisees pero ang puso niya para sa kanila. Kasi sila ay blinded. Blinded by their wisdom. Blinded by their religious practices. Mga rituals. Doon sila
bulag. Kaya mahalaga na, sabi ni Jesus, dito na ako, once and for all. Ang mga practices nyo, ang mga rituals mo, tinatapos ko na, pero hindi eh. Mas matatalino sila kay Jesus. Mga Pharisees. No? Sila ang nagiging dahilan bakit nahihirapan ang tao makarating sa ating Panginoon Diyos. Because of 10 commandments, naging 613 laws. Sipin mo, sila ang naging dahilan. Kaya parang ang hirap abutin ng banal na Diyos, na mapagmahal na Diyos dahil sa mga ginawa nilang mga modification o pagdagdag sa 10 utos ng Diyos. At kaya nga sinabi ng Panginoong Yesus, dalawa, simple lang. Love God with all your heart, soul, and mind, and strength, and love your neighbor as yourself. Yun na lang. Wala nang iba pa. Tinapos na ni Kristo ang lahat ng rules, regulations, practices, and rituals para sa ating lahat. Lahat ng difficulties. Kaya nga makita natin, kahit na nasa difficult stage ang isang Kristiyano, merong tutulong sa iyo. Mga kapatid mo sa faith, mga kapatid mo na tunay nagmamahal sa iyo. Huwag kang bibitaw. Huwag kang mag-isolate. We are created for relationship. No? Huwag kayong mag-iisa. Ang kaaway ay nag-aantay lang. Pag ikaw ay nag-isa, kawawa ka, magiging prey ka ng kaaway. So next, yung tinatawag na easy, difficult, and impossible stage. Okay? Ang sabi sa 26-30, and when Saul had come to Jerusalem, he tried to join the disciples, but they were all afraid of him and did not believe that he was a disciple. Totoo naman. Hindi agad paniniwala, ito yung mahabol sa amin para patayin kami. Ito yung mahabol sa amin para persecute kami. No? But Barnabas, may isang nagmalasakit. But Barnabas took him and brought him to the apostles. And he declared to them how he had seen the Lord on the road, and that he had spoken to him, and how he had preached boldly at Damascus in the name of Jesus. 28. So he was with them at Jerusalem, coming in and going out. And he spoke boldly in the name of the Lord Jesus, and disputed against the Hellenists, but they attempted to kill him. When the brethren found out, they brought him down to Caesarea, and sent him to Tarsus. So talagang against all odds si Saul, no? So they decided na dalhin siya from Caesarea ay uuwi siya sa kanyang birthplace sa Tarsus. So the people, no, in their group nagkaroon ng suspicious mind dahil nga kahit na sinabihan na siya ay nagpipreach na sa Damascus about Jesus, hindi pa rin naniniwala kay Saul. At kailangan may isang magtotoo si Barnabas para sabihin na itong si Saul na ito ay talagang nakakilala kay Jesus. Kaya nga po yung mga religious elite noon, yung mga kanyang mga kasama sa kanyang former sect, yun nga yung mga sa Judaism, galit na galit sa kanya at siya itinatong traitor. So, kailangan siyang protektahan at yun nga, gumawa rin ng paraan ng mga apostles na siya ay bumalik sa kanyang bayang sinilangan para doon ay makita niya na at least doon siya ay safe. No? Siya ay safe. At yun nga, mangyayari sa atin ito na talagang walang maniniwala sa atin. Even yung ating mga nakasama ay gagawan tayo ng masama. No? Bibigyan tayo ng mga maling balita sa iba, pero yun nga, merong isa na magtatanggol sa inyo. Sino yun, pastor? Wala nang iba, kundi si Jesus. Wala nang iba. Talikuran man kayo lahat ng tao, talikuran man kayo, betray man kayo, reject man kayo ng lahat ng tao, ipaglalaban ka ni Jesus. Kaya hindi mo na kailangan na mag-rant sa Facebook, parang awa nyo na. Alam nyo, nadudurog ang puso ko sa mga Kristiyano
na ginagamit yung platform ng Facebook o social media para iparating yung kanilang mga pain, mga discouragement. Nakakalungkot. Nakakalungkot, nakakadurog ng puso. At minsan nga, may sinita ako, dito ba? Sabi ko, tanggalin mo yung post mo na yan sa Facebook, hindi nakakatulong. Unang-una, Kristiyano ka, pangalawa, professional ka. Ayun, binlock ako. Hindi niya alam, mahal ko siya, kaya ako siya sinabihan. Binlock ako. Diba? Bakit ko kayo sinasabihan? Kasi mahal ko kayo. Ayaw kong mapariwara ang buhay niyo dahil sa isang emosyon na hindi pinag-isipan. Yes, lahat naman tayo nasasaktan eh. Sino ba hindi nasasaktan? Diba? Lahat tayo, may mga suffering, may pain. Pero hindi tamang platform ang mga social media para gamitin natin na dahilan para doon iparating yung ating saloobin. Siguro mas maganda mag-share tayo ng salita ng Diyos. No? Yung pain mo, hanap ka ng suffering or pain. Sa likod ng Bible niyo, may parang dictionary dyan o concordance. It's all about pain. Nando doon, iba-ibang verses. Kuha ka ng isa ron tapos i-post mo. Yun lang, yung verse na yun. Anger. O, tingnan mo sa likod ng Bible mo, meron doon. About anger. Lahat doon, makikita mo. O, pili ka ng isa at i-post mo. Let Jesus defend you. Hindi tayo. Patay na tayo. Si Jesus na ang nabubuhay sa atin. Katulad dito ni Saul. Kahit siya pumunta, may threat sa kanyang buhay, pero may nag-defend sa kanya. Si Barnabas. Ganon din tayo. Kaya tayong ipagtanggol ni Jesus. No, kahit sabi mo napaka-imposible na doon ako sa sitwasyon nito, parang wala. Hindi, meron pa rin. Meron pa rin. Bitawan ka ng lahat. Andiyan pa rin si Jesus para sa iyo. Para sa iyo. Diba? Sa pamilya nga namin may anak ko tsaka asawa ko. 1 verses 6. O, diba? Buti na lang may Jesus. O, talo ko sila. No? Ako pa rin ang magde-decide sa pamilya. No? Ganun lang yan, Kuya Mike. No? Kaya, mabuhay ang mga tatay. No? Kahit minsan kasi, natural, diba? Natural sa mga mommies. Meron kayong natural connection sa mga anak Dahil sa inyong sinapupunan galing yan. Kaya sigurado kakampi sa inyo yan. Di ba, Ate Maricel? Di ba? May natural connection. No, kaya natural. Talagang maraming mga anak, makananay. Makananay talaga. Pero hindi naman ibig sabihin nun, hindi nyo mahal ang tatay nyo. Mahal nyo rin, siyempre. Kaya lang minsan, sa mga discussion, no? Sa mga discussion na nangyayari, talagang minsan may mga partiality. No? Kasi minsan, ginagamit ang emosyon. Kaya nga, minsan, sabihin ko sa inyo, the heart is very deceiving. Refrain from any comments, anything na galit ka, manahimik muna, parang awa nyo na. No? Manahimik muna at mag-isip para walang maapektuhan. Kasi once na nakapagbitaw tayo ng masasakit na salita, hindi na natin kayang i-redeem yun. Nakasugat na tayo ng damdamin. No? Kaya yung burst of emotion, of anger, kayang i-deal yan. Learn to develop the art of stillness. Manahimik muna. Relax ka muna, maganda ka, pogi ka, relax ka lang. Kahit galit na galit ka na, gigil ka na, relax ka lang kasi maganda ka. No? Yan ang sinasabi ko sa ibang galit na galit. Relax ka lang, maganda ka po. Kasi di ba pag galit na galit ka, nag-iiba yung tsura mo, nagiging di ba? Mukhang Relax ka lang para maganda ka. So, nakita natin dito, in the next decade, no, si Paul sa Tarsus, no, doon ay talagang hinubog niya yung kanyang sarili para maging ready siya to lead the church. No?
pumunta siya sa kung saan siya ay nakakatagpo ng comfort, ng secure, pero hindi niya basta nag-stay lang siya doon, kundi dinevelop niya yung kanyang pagkaunawa sa ating Panginoon. At nakita nga natin dito, pakibalik nga doon sa ating map. Merong map eh. Okay? Yan. So nakita natin dito, from Judea, umakyat sa Capernaum to Damascus, hanggang bumalik siya sa Judea, Jerusalem, at yun nga, merong mga threat sa Damascus, at yun nga, doon, pumunta siya sa Tarsus, yung kanyang end of journey. No? Ang dami niya nang pinuntahan, nangaral siya. Pero yun nga, may mga threat sa kanyang buhay, at kailangan niyang bumalik doon sa Tarsus, sa kanyang birthplace, at doon talagang pinatatag niya ang kanyang sarili, nag-aral siya, talagang nag-dwell siya sa presensya ng Panginoon. At dahil doon nakita natin, after this journey na ito ng kanyang buhay, makita pa natin yung kanyang first, second, third, and fourth missionary journey, kung paano naging effective siya na isang gospel sharer, God's ambassador of God's love. So dadaanan natin yan sa mga darating na panahon, yung kanyang mga missionary journey. Pero dito nakita pa lang natin na talagang napakahirap yung kanyang pinagdaanan. No? So, after Saul completed his spiritual growth journey, the church had peace in Acts 9:31. Then the churches throughout all Judea, Galilee, and Samaria had peace and were edified. And walking in the fear of the Lord and in the comfort of the Holy Spirit, they were multiplied. Okay? So, after Paul and the apostles completed this training, the churches in Judea, Galilee, at Samaria ay nagkaroon ng kapayapaan. At nga, they were ready to go into the all nation and multiply. At during the same period, si Caiaphas was replaced by Jonathan and then by Theophilus, yung mga emperor, no, sa Jerusalem. At yun nga, si Theophilus yung isa sa mga maaring binabanggit na tao dito sa Book of Luke, na kung saan ay nagkaroon siya ng dedication, no, sa ating Panginoong Diyos. So si Caligula, isa ring tao na appointed to replace Tiberius as emperor, ay naging hostile din sa Jews. At dahil doon, yung kapayapaan sa Jerusalem, surrounding area, ay naging temporary lang. In AD 70, the temple na ginagamit to worship the Lord was burned to the ground. Nagkaroon ng sandaling kapayapaan. Pero in AD 30, yun nga, sa pangunguna ni Tiberius, nasunog, giniba, at talagang nawala yung temple. Pero, ganun pa man, kumalat na ng kumalat sa mga iba't ibang dako ang katuruan ni Kristo, at dahil doon nagkaroon na ng mga churches. No? Nagkaroon na ng mga churches. So, bakit kumalat? Dahil may mga tao na nakita natin na katulad ni Saul ay nag-mature sa kanyang connection with Jesus. Kasi hindi talaga mangyayari until na makita natin na tayo ay sold out. Kaya ano ba yung pinag-uusapan natin dito? About the features of the growth to maturity. Number 1, para tayo magkaroon ng maturity is our relationship with the Lord. Develop natin, cultivate talaga natin, no, ang ating relationship sa Panginoon, and then connect to a community. Connect to a community kasi nga we are created for a relationship, to love God and to love people. Education under a coach or mentor, no? Ibig sabihin lang, someone na accountable sa iyo. Kanino ka connected, kapatid? Huwag na natin lagyan ng mga terms na mentor or coach, no? Someone who is accountable sa iyong spiritual journey. Ikaw ba ay connected sa isang tao na yun o dalawang tao para makita mo yung journey mo ay nagiging magaan kasi there's someone na kasama mo, nag-e-enjoy ka sa journey kasi alam mo hindi ka iiwanan nito sa ere. Kanino ka connected? Kaya nga dinedevelop natin itong connection ito sa church.
No? Ko-connect ka hindi dahil siya'y magaling sa Bible, dahil siya'y magaling at hindi. Yung connection na, hey, ano ang rate mo sa akin sa 1 to 10? Ako ba ay nagiging maayos sa aking mga salita, sa aking pagdidil sa mga kapwa ko tao? Ganun. There's someone na talagang magsasabi sa'yo at darating kayo doon sa tinatawag na vulnerable stage na kahit sabihan ka, hindi ka magdadamdam kasi para sa iyo. Alam nyo, kami ni Sister Annalyn, iba-iba yung aming mentor. Ako, when it comes sa theology, may iba akong mentor. When it comes sa aming relationship as husband and wife, may mentor kami. No? Pag minimit namin yon, ang laging tanong sa amin, Pastor Arnold, ano ang rate 1 to 10 mo kay Annalyn? No? Sabi ko, siyempre, 9. Siyempre, nayapa ako maging 10 eh. No? Siyempre, 9. Kasi inalagan ako, ganito. Pagdating kay Annalyn, Annalyn, anong rate mo kay Pastor Arnold? Nag-isip? Pasang-awa, 5. Yabang-yabang ko, sabi ko, siyempre, 10, pastor ako eh. 5. Bakit? Nung panahon na yun, wala akong time sa kanya eh. I'm busy with the ministry, pero wala akong time sa kanya. Yung panahon na yun, akala ko masaya siya. Busy ako sa mga ginagawa ko as pastor, pero wala para akong time sa kanya as husband, as father sa aking mga anak. 5. Bagsak. Pasang-awa. Siguro baka naawa pa siya, baka 3 lang ako eh. 4. Diba? I'm so proud of myself ministering to all of you, pero yung pamilya ko, hindi ko nami-minister, asawa ko, hindi ko na-date. Kaya mahalaga ang merong mentor. At least may nag-evaluate. Someone alam mo, ilalabang kayo. Someone alam mo, hindi kayo ipapariwara. Kaya napakalaga, sabi niya, tayo mga pastor, we always preaching. No? Yun nga, nagkakasala tayo. Tayo ay nagiging adulterous. Kasi minamahal mo ang iglesia. Ang iglesia ay asawa ni Kristo. Ikaw, Pastor Arnold, ang asawa mo si Annalyn. Hindi mawala sa isip ko yun. No? Kaya nga yung Monday ko, napakahalaga sa aming mag-asawa. Ayun ang araw ko na hindi ako pastor, ako ay asawa ni Sister Annalyn at ama ng aking mga anak, tatay. Kaya nga, umingi ako ng pasensya sa inyo. Kung kayo may mga celebration ng Monday, talagang tiniturn down ko. Because it is my personal time with my family. Yes, nagkakasama kami ni Annalyn sa mga ministry, pero hindi namin pinag-usapan sarili namin, pinag-usapan namin kayo, chinichismis namin kayo. Kahit kami magkasama. Yun ang pinag-uusapan namin. Hindi namin sarili. Kayo ang pinag-usapan namin. How can help you? How can we pray for you? Sa ministry natin dito, paano gagawin? Ganon. Kaya mahalaga po yung mentor or coach or someone who is accountable, no? Para yung lahat tayo ay nakikita natin na not to qualify but to assess us. No? Maski ako, hindi ko kayo kina-qualify na dahil pastor ako, ikaw ay hindi. Ang mahalaga sa akin, kailangan kang dumalim sa iyong relasyon sa Lord. Ano pa? Reproduction through a ministry that leads people to the Lord. No? Ministry. Lahat ay encouraged to have a ministry. Ang ministry wala po sa loob ng simbahan. Kung nasa labas ka, kung nasa ang lupalop ka, ministry mo yun kasi nga yun ang iyong mission field. It's not enough na sabi mong ministry mo yung mag-ushering dito. Yes, magaling yun, maganda yun. Pero ang tunay na ministry nasa labas. Paano mo i-model si Jesus sa mga taong nahihirapan, naguguluhan, lumalakad sa dilim, parang walang pag-asa? Paano mo maipaparating yung pag-ibig ni Jesus sa kanila? Kasi si Jesus is a model that truly pinapakita yung life on life, hindi curriculum. Pinapakita niya ano yung buhay ko para sa buhay mo. It's not about curriculum. Kaya nga itong mga ginagawa natin na small group, sabi ko lagi sa mga small group leaders, pag-usapan nyo ang buhay.
Bahala na ang church, sa mga pastor, mag-equip pagdating sa mga doctrine, sa mga mas malalim na usapin. Pagdating sa mga usapin sa life group, kaya nga life group, kamustahin nyo ano nangyayari sa kanila, ano yung mga nangyayari sa mga trabaho nila, sa pamilya nila, alam nyo bang mga birthday ng mga anak nila. We will celebrate with them, we will cry for them. Hindi lang basta small group na fellowship, hindi. Mas malalim, buhay sa buhay. Kaya lang nga, we need to have this, talagang magtiwala tayo. No? Magtiwala tayo dun sa taong accountable sa atin at maging accountable din tayo sa Kanya. Kaya nga, yung one another, napaka-biblical niyan. Carrying each other's burden, di ba? Napaka-biblical kasi nga mahalaga na merong someone na makakatuwang ka sa iyong paglakad. Alam niyo, nalulungkot ako minsan. May mentoring ako, mentoring, parang sharing lang, every Wednesday night. From Baguio, mga church leaders, from Silay sa Negros, at meron din sa Metro Manila. Wala silang tinatawag na mentor o coach. Sabi ko, hindi ako, kasi may pastor kayo. Pero ini-encourage ko kayo, please develop your relationship with your pastor. Ilabas niyo yung pastor niyo, magkape kayo. Wala kayong pag-uusapan kundi yung buhay-buhay niyo, magtawanan kayo. No, kasi they expect too much of their pastors. Wala raw panahon sa kanila. Sabi ko, nalulungkot ako kasi kapwa ko lingkod yan. Kami lang mga pastor nagkakaunawaan talaga. Pero yun nga, we're trying. No? Lahat to address all your needs. Kaya nga pinapag-pray namin kayo. Pero kung may mga lapses naman kami, please approach us. No? Approach us. At ako very willing na humingi ng tawad. At yun nga, pakinggan kayo. At mas maganda yun. Mas lumalago ako sa aking pakikipagrelasyon sa inyo. So, yun may mga time ako sa kanila, pero yung iba sa inyo, yun nga, wala pa kayong mga accountability partners. No? Ba't ako, kaya lang, hindi ko naman talaga kaya lahat. No? Kaya, we can trust one another. No? Find someone na pwede mong sabihan ng deepest wound, o kaya yung deepest joy mo. And then you can grow, no, as your journey sa ating spiritual maturity. I'm not expert on this dahil ito pinag-uusapan natin, expert ako dito. No, hindi. Si Jesus pa rin. Kinukuha pa rin natin yung model ni Jesus through soul. Siya talaga. Wala nang iba tayong imamodel. Ako nga, we're trying na maging practitioner of relational discipleship. At gusto ko kayo rin, mangyari ito sa inyo. Kaya lang kung hindi kayo ahakbang, palayo sa inyong comfort zone, paano na ang gospel makakarating sa lupalop ng mundo. Sabi ko nga, gospel is about Jesus. Hindi kailangan kabisado mo yung Bible. No? I-offer natin dito sa CCM lahat ng equipping process when it comes sa mga malalim na usapin. Handa kaming mag-offer at yun nga, as you connect to someone, pag-usapan nyo yung buhay-buhay nyo. Hindi naman kailangan makarating sa buong iglesia. No, kayo lang. At pag-pray ang bawat isa at makikita nyo habang lumalalim yung inyong relasyon sa isa't isa, lumalalim pagkilala nyo sa kabutihan at katapatan ng Diyos sa bawat isa sa atin. So, relationship, community, education, and reproduction. At dahil nakita kayo, masyado kayong close, nakita yung inyong paglago, pag-mature, marami ang mamamangha. Ano ang nangyayari? Bakit dumadaan kayo? Bakit lumalago yung inyong relationship? No? Nagre-reproduce kasi nga naging spiritual parent na. So, the stages of soul journey is comparable to our spiritual journey. No? Yung stages na easy, ito yung ating stage sa ating ginagawang process na si SCMD, yung infant child, and difficult is yung adult, at yung parent is the impossible stage, according to sa graph ni Chuck Windle. Okay? So sa ating pagtatapos, in our spiritual growth journey, the Holy Spirit does everything. Siya talaga, hindi tayo.
does everything possible to remove our inclination to live according to the flesh. We need to be connected kay Holy Spirit. The Spirit works within the believer to conquer old, sinful, self-oriented perspective. Only surrendered believers who take the orders from the Holy Spirit can accomplish the work of ministry. No? Only those who are fully surrendered. Kaya tatanong ko kayo ulit, kaya ba kayong baguhin ni Holy Spirit? Kaya ba kayong baguhin ng Diyos? Taas ang kamay. Kaya kayong baguhin? Hindi. Ano sabi? Those who are only surrendered. Hindi ka kayang baguhin ni Holy Spirit kung hindi mo isusurrender yung will mo, yung passion mo, yung desire mo na maging katulad ni Kristo. Tsaka palang siya kikilos kasi nga, He will not compel Himself to you. Kasi pag hahawakan niya yung kanyang magandang regalo sa atin na self-will, hindi niya kukontrain yun. He will not contest yung kanyang word. Kaya all we have to do is surrender our life fully. What is a disciple according to Matthew 4:19? Come, follow me, and I will make you precious men. A disciple is the one who follows and knows Jesus. A disciple is being changed by Jesus. A disciple is in mission with Jesus. Unless na mag-decide ka na tanggapin mo si Kristo at mag-decide ka na baguhin ka ni Kristo, doon ka pa lang. Makakapag-cooperate sa kanyang mission to preach the gospel into the all nation. Into the all nation. Doon pa lang mangyayari yon. Kaya mahalaga na makita natin, fully surrendered kay Holy Spirit. So sa ating reflection, binago ni Jesus si Saul, nais din niyang baguhin ka. Anong bahagi ng buhay mo ang nais mong isuko sa Kanya para mangyari ang tunay na pagbabago? Okay? Anong gusto mong isurrender sa Kanya? Ikaw lang nakakaalam nun. Ano ang mga dapat mong takasan para ganap kang maging malaya? Baka may mga bitterness, unforgiveness, na patuloy kang nagiging slave, in prison, sa galit, sa mga taong nakisakit sa iyo. Hindi ka mangyayari at hindi mangyayari talaga na mag-share tayo ng gospel kung punong-puno tayo ng galit sa mga tao. Kasi nga mga tao rin ang sishare natin ng salita ng Diyos. So tayo't po tayong lahat. Spiritual maturity, it's not about being in the church always. Spiritual maturity is not being have this time to devote yourself in the Word, no? Manood ng devotion. Lahat ng ito ay result, no? Spiritual maturity is about being like Christ. Kahit na anong galing natin sa Biblia, kahit anong galing natin na mag-journal at manood araw-araw sa ating morning devotion, pag hindi nagmamanifest Kristo sa buhay natin, useless, meaningless. Cultivate your relationship with the Lord at makikita mo, no? Lahat ng resulta ay talagang pure because God will do the work for you. Kaya tayo nahirapan minsan sa ministry kasi iniisip natin ministry natin, hindi ministry ni Jesus. Kasi nga buhay pa tayo. Buhay pa tayo. So let us all pray at salamat dito sa word na ito ng ating Panginoon kung paano si Paul, chief persecutor of Christian, ay naging chief defender of faith. Lord, marami pong salamat dahil hindi pa uli ang lahat na makita namin, Panginoon, na maging katulad mo, mag-mature
Hindi lamang Panginoon sa mga mabubuti at magandang bagay, kundi mag-mature kami, especially God, in our relationship with you. Dahil pag kami ay tunay na nag-dwell, O Lord, sa iyong presence, totoo, Panginoon, yung makikita sa amin at naririnig. At totoo, Panginoon, yung mararamdaman. Ang pag-ibig ng Diyos ay talagang available for those who are living in sin, darkness, and uncertainty. Father God in heaven, Lord, I lift up to you this church, Panginoon. Use us, O Lord. Use us, O God. But sometimes, God, we are always in our comfort zone. Masyado kaming busy, O Lord, sa mga bagay na ino-offer ng mundong ito at patuloy na nabubulag sa desire ng aming mga puso. Lord, patawarin mo kami. Nagpapakumbaba po kami. Hear us, O Lord. Bantayan mo, Panginoon, aming puso. Lagi kaming sugatan. Lagi kaming duguan because of those unmet expectation, disappointment, and discouragement. But Lord, as you have said in your word, lahat ng ito ay kinuha mo na. Nilagay mo na doon sa krus. Lord, patawarin mo kami. Patawarin mo kami. Kung hindi kami nagtitiwala sa iyo. From little faith, Lord, gawin mo itong great faith into perfect faith, O God. Na kahit na si Abraham, alam niya na nag-iisang anak niya, kaya niyang ialay sa iyo kasi alam niya, ang pangako mo, ang magiging anak niya, sindami ng bituin sa langit, sindami ng buhangin sa dagat, kaya kaya niyang sundin ang iyong kalooban. Kahit mabigat sa kanya, Lord, pero pinanghawakan niya ang pangako mo na sa pamamagitan niya magkakaroon ng great nation. Lord, tulungan mo kami na magtiwala sa iyo. That we can come into you, Panginoon, with a perfect faith like Abraham. Pwede namin bitawan ang lahat para sa iyo. Knowing your grace is sufficient for us. Maraming salamat po, Lord, sa mga salita mo. Maraming salamat po, Lord, sa patotoo ni Saul. At higit sa lahat, God, maraming salamat, Holy Spirit. Patuloy kang kumikilos sa bawat isa sa amin mula noon hanggang ngayon. Para ang pag-ibig ng Diyos ay maramdaman sa bawat sulok ng mundong ito. Sa pangalan mo, Jesus, dumalapit kami sa iyo, nagtitiwala, at tinatanggap ang iyong kapatawaran. Maraming salamat, O Lord, that we can come into your presence without guilt, but with confidence, knowing that we are forgiven, that we are deeply loved, we are highly favored. We love you, Lord. We love you, Lord. Let your peace that passes all understanding be with us, O God. Nothing missing, nothing lacking, nothing broken. And continue, O God, to journey with us. In your presence, O God, there is fullness of joy. Sa pangalan mo, Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen. We can take our seats. Troubled times get to you.
lahat. And so, for announcement po, sino po dito yung mga first-timer? May first-timer po? Tayo po lahat ng first-timer dahil tayo po ay mag-iikot at magbibigay ng jacket! Ano lang, tayo po ang ating mga first-timer naman dyan para ma-recognize naman kayo. Wala. Ay, wala tayong Yun. first-timer. So, next na tayo. Para may first-timer tayo ayun. eh. Hindi daw. Ay, hindi daw siya first-timer, Okay. pas naman eh. So, yung next po is yung September birthday celebrants. Ang alam ko po si Tita Lani. Andito po si Tita Lani? Wala din. Wala. Sa online na lang. Happy birthday, Tita Lani. Happy birthday Yun. po. So, for the third naman po, yung life class is yung week 6 topic, Discover the Secret that will transform your life. Sa September po, September 10 at 1 p.m. And yung Morning devotion po natin ay stream daily every 6 a.m. FB group page po. sino-sino yung mga dapat inaasahan natin doon? Marami tayong inaasahan doon, guys. Ang gagwapo nila, guys. Follow po ata sila Kuya Dar, Grabe sila yan. Kuya Michael. Yon. Ay, inaantay Looking talaga forward to. Looking po. forward to talaga sa dalawa na to dahil inaantay siya ng ating kabataan. So, Yon. Yung sa mga small group naman po or yung life group every Thursday po. And then, join our ministry, guys. So, meron po tayong small group. small group po tayo. Bale, kapag po wala pa po kayong mga small group, pwede po kayo makipag-coordinate kay Kuya Mike or sino pong elder ang nandito sa atin. Yun po. And sa ministries naman po, sa dance, si Okay. Dana. Ang atin pong kakausapin ay kung gusto nyo pong mag-dance ministry ay si Dana po. Sample Guys, daw. ano ba? And then yung next naman po is media. Media naman po tayo. Sa media po si Kuya Alec. Yes, tayo ka naman po, Kuya Alec. Para makilala ka makita nila. nyo Kung gaano kagwapo Kuya ang tech Alec, natin. yon. Yan po, pag gusto niyo po sa media, yon. I-acknowledge niyo lang po si Kuya Alec. Sa technical naman po, si Kuya Aga ba to? Ate Che, yon, nasa harap ng magandang dilag. Ayun. Naka-brown Napakaganda. po yan. I-ano niyo lang Taas po kung naman gusto po niyo ang po. ating kamay dyan, Ate Chess. Ayan. Sa worship team. Sa worship team naman, guys, ang ating i-coordinate po ay si Si Kuya Aga. Si Kuya Aga. Yung gwapong singkit po na nasa likod, yon. Worship team. Sabihin niyo lang kung gusto. Yung mga instrument, kung gusto niyo po tumugtog ng guitar, ng piano, yon. Si Kuya Aga lang po. And then sa kids, si Tita Bing. Tita Yon, Bing. si Pag Teacher gusto niyo Bing. pong Magturo. Kung may pasensya po kayo sa kids, yon. Kailangan na kailangan po namin ng teacher. Maraming pasensya, Yon. guys. More Magbaon patience. kayo. Yeah. And then sa ushering naman po, si Tita Oda. Si Tita Oda. Mami Eh, si Oda. Kuya Kit din po. And Kuya Kit. Yon. Nasaan Tayo na- daw po. Tayo daw po. Para Asa- makita yung para mga makita magaganda naman yung mukha po. at kagwapuan. Kuya Kit, tayo naman. Yon. Nahihiya po. Yon. And second, join our network. Meron po tayong men, women, and young couple po. Yan. Sa women, si Tita Joanne and Tita Debbie. Sa young couple ministry is si Kuya Aga and si Ate Che. Sa youth goals naman po, yon. Meron din po tayong page for the youth. Like nyo lang po. And then, kasi every month, meron po tayong mga event po doon. Doon po Yes. nagpo-post. And last, Ongoing church hall po. Worship Hall Fund. Yung may nakikita po kayong parang alkansya. Yes po. Yan. May sample po ba tayo? Ayun. Ito po yung Worship Hall Fund. Yun. Okay. Ito po ang ating alkansya po. Maglalagay po kayo ng any amount at kung wala pa po kayo neto, pwede po tayong makipag-coordinate kay Daddy Emil. Daddy Yun. Emil po.
Libre lang Para po to. Libre lang ito, guys. Pwede kayong makapag-ipon ng kahit magkano para lang po sa ating worship po. Yun lang po. Thank you. Thank you, guys. Pakilala daw. Magkamit bahay Kapitbahay po. po kami. I'm Gina Lynn po. I'm Genevieve po, guys. Yun lang po. Magkapit-bahay po Thank kami. you po. Thank you! Magkapatid po yan. Hawakan niyo po yung cellphone niyo. Tignan niyo sa ating CCM FB page. I would like to acknowledge at thank you ang ating multimedia team, yung mga reels natin, yung mga teasers natin. Please like nyo naman para ma-share o share sa iba. No, yung mga posters natin na ginagawa ng ating media team at talagang very active sila. So please acknowledge natin sila, no? Si Tito Dan, si Rage, si Denise, Jessa, si Alec, no? Maraming salamat. Kaya kung dadaan sa inyong wall, please like and share, no? At para yung gospel is for all nations. Through this small gesture na i-like natin o i-share natin, talagang makikilala nila merong community rito sa CCM na talagang nagmamahal na katulad ni Kristo. Amen? Amen. So, marami ang nare-reach out dating sa ginagawa ito ng ating multimedia. So, i-like nyo rin yung ating website, yung ating group, and yung ating page. FB, may Instagram tayo, no, Kuya Dan? Tapos sa YouTube, no? Please, puntahan natin at yun nga, ito ay isa sa mga support na gusto nating makuha. We are one, no, in pushing the love and mercy and grace of God in this community at sa maraming dako na gustong gamitin tayo ng Panginoon. So, yun lang po. Thank you. Give. Oh, di ba? Oh, nakuha kayo, no? Give, and it will come back to you. Press down, shaken together, running over. Give, and it will come back to you. When you give to the Lord. Amen. So, now, that is a command from our God with a promise that when we give, it will be given back to us as well, right? Now that we heard that, actually the lyrics of the song came from Luke 6:38. So hindi lang po yung kanta that actually came from the Bible. Now that we heard that, in Acts 4:32 to 36, the early Christians show us an example of where to bring our tithes and offering to the Lord and how it will be managed. Sabi nga kanina ni Pastor, di ba? Yung early church, yung mga sa Acts, yun yung ating yun yung ating model, di ba? So model. So model natin siya. So allow me to read that. Now the large group of those who believe were of one heart and mind. And no one said that any of his possession was his own. But instead, they held everything in common. And the apostles were giving testimony with great power to the resurrection of the Lord Jesus. And great grace was on all of them. For there was not a needy person among them, walang nangangailangan, because all those who owned lands and houses sold them, brought the proceeds of the things that were sold, and laid them at the apostles' feet. This was then distributed for each person's basic needs. Joseph, a Levite and a Cypriot by birth, the one the apostles called Barnabas, which is translated as son of encouragement, sold a field he owned, brought the money, and laid it at the apostles' feet. For all the money and the tithes
and offering we bring today to the Lord, let us lay it in front, and the anointed leaders of the church, ito po yung mga leaders natin, they will be the one to manage all the offerings and tithes in the furtherance of Christ's kingdom. CCM, God bless us all. It's offering time. Come on. Give and it will come back to you. Rush down, shake it together, running over. Give and it will come back to you. When you give to the Lord. Hello? Okay na? So, para makumpleto yung package natin sa umagang ito, hindi, pan-video ka lang ito. Hindi ako marunong kumanta dito kasi nakakaya eh. Pero meron akong kakanta sa inyo dito ngayon. Yung, para makumpleto yung package ng ating narinig ngayon, meron talagang nagturo nito, yung mga ngaral. Kaya kung hindi kayo nainip, babasahin ko to. Maikli lang naman ito eh. Sabi niya dito sa verse o chapter 3 ng book ng Proverbs, sabi niya dito, Pinoy version. Sabi niya, anak, huwag mong kalimutan ang mga pangaral ko, ang mga utos ko sa puso mo. Dahil sa mga ito, hahaba ang buhay mo at magkakaroon ka ng masaya at masaganang buhay. Huwag mong hayaang mawalan sa iyo ang pagmamahal at katapatan. Gawin mo itong maging kwintas, ilagay sa puso mo. At maging maganda ang pagtanggap sa iyo ng Diyos at ang mga tao. Magtiwala ka kay Lord ng buong puso at huwag kang umasa sa sarili mong talino. Sa lahat ng gagawin mo, hayaan mong ang mag-lead sa iyo, ang Lord ang mag-lead sa iyo at ituturo niya sa iyo ang dapat mong gawin. Huwag mong isiping marami ka ng alam. Sundan mo si Lord at lumayo ka sa masama. Pag ginawa mo yon, magiging healthy ang katawan mo at lalakas ang iyong mga buto. I-honor mo si Lord na gamit ang iyong kayamanan. Iyon. Kompleto ang package. Diba? Nandito tayo para ibigay natin yung ating kaloob sa Kanya. At pag ginawa mo yon, mapupuno ang ani ng iyong mga bodega at ang mga lalagyan mo ay mapupuno ng alak. Anak, pag dinidisiplina ka ni Lord, tanggapin mo ito. Kasi, kinukorek ni Lord ang mga mahal niya, gaya ng ginagawa ng isang tatay at mahal niyang anak. So let us pray. Maraming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Lord, salamat po sa mensahe mo na aming natanggap sa umagang ito, Lord. Kami po ay na-bless, kami napapalahanan, kami po ay mga anak mo na dapat mo, Lord, na turuan, Panginoon. Willing naman po kami, Lord, na magpaturo at kalaki po ito, Lord, sa aming pasasalamat, Lord, sa umagang ito, na ang buhay po namin ay talagang nasa piling mo na kami, Lord, habang kami po ay nabubuhay dito sa mundo. Kaya mga kapatid, ganito ang sinasabi ni Apostol Pablo sa ating pagtatapos sa iglesia ng Pilipos. Magalak kayo lagi sa Panginoon. Inuulit ko, magalak kayo. Ipadama ninyo ang lahat ng kabutihan loob. Malapit nang dumating ang Panginoon. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng mga kailangan sa pamagitan ng panalangin may pasasalamat. Ang kapayapaan ng Diyos ay kayang maunawaan ng tao. Siyang mag-iingat sa iyong puso at mag-isip dahil sa inyong pagkikipag-isa kay Rito. Bilang mga kapatid, bilang pagtatapos natin sa umaga ito, lagi tayong isip ang mga bagay na karapat-dapat at kapuri-puri, mga bagay na totoo, marangal at matwid.
malinis at kaibig-ibig at kagalang-galang. Isagawa ninyo ang lahat ng inyong natutunan, tinanggap na narinig at makita sa atin gayon paman. Mapasa inyo ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. Buhat sa hindi maubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamagitan ni Kristo ni Jesus na papurihan ng Diyos. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Tayo po lahat ay tumayo at awitin natin ang ating set-up song. We wanna see Jesus at ating i-share siya sa buong kapaligiran natin. We wanna see Jesus lifted high, a banner that flies across this land, that all men may see the truth and know He is the way to heaven. We wanna see Jesus lifted high, a banner that flies across this land, that all men may see the truth and know He is the way to heaven. We wanna see, we wanna see, we wanna see Jesus lifted high. We wanna see, we wanna see, we wanna see Jesus lifted high. We wanna see Jesus lifted high, a banner that flies across this land, that all men might see the truth and know He is the way to heaven. We wanna see Jesus lifted high, a banner that flies across this land, that all men may see the truth and know He is the way to heaven. We wanna see, we wanna see, we wanna see Jesus lifted high. We wanna see, we wanna see, we wanna see Jesus lifted high. Step by step we're moving forward, little by little taking ground. Every prayer a powerful weapon, strongholds come tumbling down and down and down and down. We wanna see, we wanna see, we wanna see Jesus lifted high. We wanna see, we wanna see, we wanna see Jesus lifted high. Step by step we're moving forward, little by little taking ground. Every prayer a powerful weapon, strongholds come tumbling down and down and down and down. We wanna see, we wanna see, we wanna see Jesus lifted high. We wanna see, we wanna see, we wanna see Jesus lifted high. We wanna see Jesus, we wanna see, we wanna see Jesus lifted high. We wanna see, we wanna see, we wanna see Jesus lifted